Ilang liham na ang pinadala ng pamilya Basa sa ilang opisyal ng gobyerno na nagdedetalye ng ilang taon nilang pakikipaglaban sa mag-asawang Corona. Kine-question naman ng depensa ang timing ng paglutang ng pinsang buo ni Cristina Corona na si Ana Basa. Saksi si Sandra Aguinaldo. Nang manominate sa Court of Appeal si ngayon Chief Justice Renato Corona, sumulat sa Judicial and Bar Council ang tiyuhin ng asawa niyang si Cristina na si Jose Basa III para tutulan ang nominasyon dahil hindi raw ito morally qualified. Isinumbong din ni Basa kay Nooy Pangulong Gloria Arroyo ang umunay paggamit ni Cristina Corona sa pangalan ng asawa para ma-delay ang mga mosyon nila laban sa mag-asawa. Kaugnay ito ng away noon sa Basa Guidote Enterprises Incorporated. Nabanggit din ang kaso ng BGEI sa sulat naman kay Nooy Senate President Aquilino Nene Pimentel kontra sa appointment ni Corona sa Korte Suprema. Sabi naman ni Pimentel, wala siyang natanggap na anumang sulat mula sa pamilya Basa. April 5, 2002, sumulat si Ana Basa sa Judicial and Bar Council para tutulan ang appointment ni Corona sa Supreme Court dahil sa umunay pagkakasangkot nito sa pagkamkam daw ng ari-arian ng pamilya Basa. When Chief Justice Corona was being considered to be a member of the Supreme Court, I think it was brought to the attention of the Judicial and Bar Council. So matagal na nilalabas itong issue ito. Parang a week before kami magpipresenta, parang inilatag ito. Ito ba'y ginamit para i-kondisyon ang isip ng ating mga kababayan or para ba lumabas na masama ang ating Chief Justice bago pa siya mag-testify kung sakali? Matatandaan sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, sinabi ni Corona na nag-cash advance siya ng 11 million pesos mula sa BGEI. Nang lumabas namang may winidraw na 32 million pesos si Corona nang siya ay ma-impeach, sinabi ng kampo ni Corona na pera ito ng Basa Guidote Enterprises. Nagtutugma po at uulit-ulitin ko po, nagtutugma po ang aking kita, ang income, allowances at lahat at yung aking binili. Nauna nang sinabi ng prosecution team kung magiging testigo ng depensa si Ginang Corona ay isasalang nila ang pinsang niyang si Ana Basa bilang rebuttal witness. Ngayon, pati ang tiyahing si Sister Flory na nag-iisang buhay sa mga original na stockholder ng BGEI, posibleng isalang din daw. To justify na yung amount ay well, hindi maliwanag eh. That's why they were able to buy property or that's why the cash in bank is low, no? So dito nila kailangan ilabas yan. Kaya kailangan namin pag-aralan mabuti kung ano ang magiging testimonya ni Mrs. Corona tungkol dito. Wala naman kaming presenta tungkol sa Basa Guidote. Bakit may rebuttal na? So, hindi naman tama. Inappropriate. Ang gawa ng isang pamilya para sa kontrol ng isang korporasyon na nagsimula noong 1989 hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Kinasuhan ng estafa ng pamilya Basa si Mrs. Corona na gumanti naman sa pagsasampa ng libel case laban sa ilang miyembro ng kanyang angkan. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Magkapatid sa China, lumilikha po ng musika gamit ang gulay. At sa showbiz saksi, bakit kaya tuluyan ng pinutol ng aktres na si Scarlett Johansson ang pakikipag-ugnayan sa ex-husband ni si Ryan Reynolds? Saksen po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kuwang-kuwa sa kamera ang langkay ng mga pating na ito, nagpapiyesa sa mga tuna 100 metro lang mula sa baybay ng Australia. May 50 mga pating ang namataan, kabilang ang ilang mahigit 8 talampakan ng haba. Kaya naman pansamantalang isinara ang kalapit na beach para naman sa kaligtasan ng mga lumalangoy. Kakaiba naman ang trip ng magkakapatid na ito sa Beijing na namimili ng mga gulay hindi para kainin, kundi para gawing musical instrument. Sa kanilang bihasa mga kamay, nakakalikha ng magagandang tunog ang kamote, ang carrots at bamboo shoot. Ilang beses na rin lumahok sa mga talent show ang magkapatid na ito na kapwa raw lumaki sa farming community. Sa showbiz saksi, tuluyan na raw pinutol ng Hollywood actress na si Scarlett Johansson ang lahat na ugnayan sa kanyang ex-husband na si Ryan Reynolds. Nung unay umaasa pa raw si Scarlett na makakabalikan si Ryan, kahit pa may dinadate na rin siyang ad executive. Pero ikinagalit daw ni Scarlett ang balita nagkahamabutihan na si Ryan at ang kanyang Green Lantern co-star na si Blake Lively.
Ang problema naman daw ngayon ng actress na si Jessica Biel sa kanyang nakatakdang kasal sa actor at music artist na si Justin Timberlake. Ang gusto kasi ng actress, isang tahimik at pribadong seremonya sa Colorado kung saan nag-propose sa kanya si Justin. Pero dahil nag-iisang anak si Justin, nais raw ng kanyang inang Celine Harless ng isang enggrande at mapusising kasalan. Para sa saksi, Katatibayan nag-uula. Samantala, kinilala ang ilang personalidad at programa ng GMA Network at GMA News TV sa 6th Hildegard Awards for Women and Media and Communication ng St. Scholastica's College. At ama ng pinaslang na UP Los Baños student na si Ray Bernard Peñaranda, kabilang sa mga binigyang parangal sa third gawad na tatanging Rizaleño sa edukasyon. Narito po ang report. 14 na guro mula sa probinsya ng Rizal ang kinilala sa third gawad na tatanging Rizaleño sa edukasyon. Kabilang sa mga binigyang parangal si Herman Peñaranda, ama ng hinoldap at pinatay na UPLB student na si Ray Bernard. Alam ko naman na palaging nasa tabi ko ang aking anak, lalong-lalo sa mga ganitong kasayahan o ganitong achievement na natatanggap ko. Dekada 90 pa nang sinimula ng Rizal Provincial Government na palakasin ang sektor ng edukasyon sa probinsya sa ilalim ng binuong Coronasyon Foundation Incorporated. We have this multiplication factor in terms of sharing. Pag magaling ang teacher mo, kagaling din ang mga estudyante mo eh. So following that philosophy and the disciplines involved in the program, we have a better chance really of upgrading and making our students competitive. Bukod sa plaque of recognition, nakatanggap din ng cash gift ang 14 na honorees. Binigyang parangal naman ng ilang personalidad at programa ng GMA Network at GMA News TV sa 6th Hildegard Awards for Women in Media and Communication ng St. Scholastica's College sa Maynila. Tumanggap ng special citation for outstanding achievements in broadcast journalism ang programang Kapuso Mo, Jessica Soho at The Good News with Vicky Morales. Personal na tinanggap ni Vicky ang parangal para sa kanyang programa. Papasalamat ako sa mga bumubuo ng Hildegard Awards dahil napakasayang birthday gift ito para sa Good News which just turned a year old. So we're very proud of this and we look forward to serving lots of other good news in the years to come. Special citation for development communication naman ang ginawad sa social media advocacy campaign na Think Before You Click ng GMA News and Public Affairs. Kasi yung social media and the internet, nakakatulong yan sa pag-i-even ng playing field. Napaka-revolutionary ang panahon natin ngayon dahil yung kapangyarihan ng technology at ng media na dati nasa iilan, ay ngayon ay nagagamit na ng marami, napupunta na sa marami. Layo ng parangal na kilalanin ng mga natatanging programa sa iba't ibang larangan ng media na nagsasulong ng women empowerment sa lipunan. Para sa saksi, Steve Dailisa nag-uulat. Kung nasa ng balita, ikaw tangligan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Eyewitness at ako po si Vicky Morales. Ako naman Arnold Glavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.